Si Gairo ay isang tila karaniwang batang lalaki na nakatira sa makabagong Japan, ngunit isang araw na pagtanto niya na kaya niyang makipag-usap sa mga hayop at hindi na naging pareho ang mundo. Madalas siyang nakikipaglaban sa ibang mga batang lalaki na nangbuli sa kanya noong elementarya, sinasabing siya ay kakaiba, ngunit hindi si Gairo madaling sumusuko at nagtatapos siyang nakikipaglaban sa kanila tuwing ibang araw. Isang araw, umuwi siya mula sa isa pang laban sa paaralan at umupo katabi ng kanilang aso na si Mackay, na mahinahon siyang tinanong kung nakipaglaban na naman ba siya, at sumagot si Gairo na tinatawag siya ng mga bata sa paaralan na kakaiba, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi makipaglaban. Nakikipag-usap si Mackay sa kanya sa isang kalmadong boses, sinasabi na hindi niya dapat iseryoso ang kanilang mga salita dahil balang araw, mauunawaan niya kung gaano kahanga ang kapangyarihang taglay niya. Lumipas ang ilang taon at si Gairo ay isang batang lalaki na ngayon, ngunit isang bagay ang hindi nagbago. Ang kanyang kakayahang makipag-away ng walang dahilan. Lumapit siya sa tatlong mga kabataan mula sa mataas na paaralan sa ilalim ng isang tulay na nagbabala sa kanya na ang kanilang senpei ay pinuno ng Demon League, ngunit tila hindi ito alintana kay Gairo habang nililinis ang kanyang ilong. At sumasagot na wala siyang pakialam at iniisip na ang kanyang senpei ay isang walang kwentang tao at wala ng iba. Nang marinig ito, nagalit si Bagon at sinubukang saktan si Gairo, ngunit masyado siyang mabilis para sa kanya at madaling nakaiwas sa suntok bago niya itinulak ang lalaki papunta sa ilog. Ang ibang dalawang lalaki ay medyo natatakot, nagtataka kung anong klaseng galaw yun, ngunit hindi madaling umatras si Gairo at nagsimula ring mang-asar sa ibang dalawang lalaki. Pinipilit silang makipaglaban. Nagpasya silang dalawa na salakayin siya ng sabay, ngunit hindi sila makakatapat kay Gairo na madaling nalampasan sila at pinapalaya silang lahat na talo at basa. Biglang narinig ni Gairo ang boses ng isang tao mula sa likuran na nagpapasalamat sa kanya para sa tulong, at lumingon siya upang makita ang isang uwak at isang pusa na lumalapit sa kanya. Muli siyang pinasalamatan ng pusa. Sinasabing kamakailan ay maraming problema ang dulot ng mga taong yun para sa kanila. Ngunit mas nag-aalala ang pusa kay Gairo dahil maaaring magpasya ang mga tauhan na gumanti kay Gairo balang araw. Sinabi ni Gairo sa kanila na huwag mag-alala, dahil alam niya kung paano kumilos sa mga ganitong sitwasyon. Sa sinabi niyang yun, nagpapalam siya at bumalik patungo sa kanyang bahay. Nakita niyang naghihintay ang kanyang ama at agad na napagtanto na muling nakipaglaban si Gairo. Nagsimula siyang sumigaw sinabi niyang hindi niya siya tinuruan ng sining ng pagiging ninja para lang umasta na parang walang kwentang tao at manakit ng iba. Nagalit si Gairo at sumagot, na nagsasabing wala nang nagmamalasakit sa mga ninja at isa lamang silang pag-aaksaya ng oras. Nagalit ito sa kanyang ama, at naghagis siya ng ilang matutulis na bagay sa kanya sa galit, na mabilis namang iniiwasan ni Gairo. Kinuha ng kanyang ama ang isang katana at sinabi sa kanya na ito ay isang pamana ng pamilya na ipinamana sa kanilang lahi mula sa panahon ng Edo nang natanggap ito ng kanilang pamilya mula mismo sa shogun dahil sa katapangan sa larangan ng digmaan. Sinabi niya kay Gairo na kumilos siya tulad ng isang matanda dahil siya ang magdadala ng kanilang linya, ngunit ngumiti si Gairo sa kanyang ama, sinasabing ang espada ay tiyak na isang walang panganib na peking bagay at wala ng iba. Ito ay nagagalit sa kanyang ama, at hinuhugot nito ang talam, handang ipakita sa kanyang anak kung gaano kitoto ang espada habang si Gairo ay tumatakbo at humihingi ng tawad. Matapos ang lahat, pinilit ng ama si Gairo na linisin ang lahat at sinabi sa kanya na pupunta siya sa pulong ng samahan ng bayan at hindi babalik hanggang gabi, kaya dapat niyang isara ang bahay bago matulog. Si Gairo ay bumubulong na hindi siya bata nang biglang muling lumitaw ang uwak mula kanina at sumigaw kay Gairo na may emergency sila. Sinasabi niyang tila nasa masamang kalagayan ng isang pusa sa gubat at mabilis na dinadala si Gairo sa kagubatan kung saan natagpuan niya ang pusa na nakahiga sa lupa sa isang puddle ng dugo. Napagtanto ni Gairo na buhay pa ang pusa, sa isang paraan at nagtataka kung ano ang maaaring naging dahilan nito. Tinawag niya ang pusa na sinisikap tiyakin na ito ay buhay pa, at bigla na lang may nangyari sa kaluluwa ng pusa na tila isang demonyong nilalang ang biglang nagising. Dinala ni Gairo ang pusa pauwi at inalagaan ito ng sapat upang unti-unting makabawi ng lakas at sa wakas ay binuksan nito ang kanyang mga mata. Pumasok si Gairo sa silid na may dalang pagkain ng pusa at napansin na tila nalampasan na ng pusa ang pinakamapanganib na yugto at dapat ay maayos na ito ngayon. Tinanong niya ang pusa kung ano ang pangalan nito,
Sinasabi na kahit ang mga ligaw na hayop ay may kanya-kanyang pangalan. At sumagot ang pusa nang may pang-aasar na kahit sabihin niya ang pangalan nito, masyadong bobo ang mga tao para maintindihan ang ibang wika. Hindi alam ni Gyro, siya ay may kakayahang umintindi ng pananalita ng mga hayop. At ito ay nagdudulot ng takot sa pusa at ito ay nagtago sa ilalim ng kama, tumatangging lumabas. Sinubukan ni Gyro na hikayatin ang pusa na lumabas, sinasabi na alam niyang maaaring medyo naguguluhan ang pusa, ngunit hindi ito dapat mag-alala dahil si Gyro ay ganap na walang panganib. Ang pusa ay naghahanap ng anumang uri ng espiritual na enerhiya ngunit wala itong maramdaman, na nangangahulugang si Gyro ay isang normal na tao lamang, ngunit hindi niya maintindihan kung paano nangyari yon. Naiintindihan niya ang wika ng mga hayop. Sa wakas, nagpasya si Gyro na subukan ng ibang paraan at inilabas ang kanyang lihim na sandata, na mga paboritong pagkain ng kuting. Hindi nagtagal ay lumabas ang pusa at nagsimulang kumain habang nakaupo si Gyro sa tabi nito, masaya sa kanyang sarili. Matapos ang pagkain, tumingin ang pusa kay Gyro. Sinasabing hindi siya pusa, kundi isang immortal na tinatawag na Rago. Tinatawag din silang Mononoke. Naguguluhan si Gyro, ano bang sinasabi ng pusa? Pero ipinaliwanag ni Rago na ang mga Mononoke ay mga mahiwagang nilalang na maaaring magbago ng anyo bilang tao o hayop ayon sa kanilang nais, at karamihan sa mga tao ay walang kaalaman tungkol dito. Ang ilan sa kanila ay nakatira sa gitna ng mga tao, habang ang iba ay mas gustong mamuhay sa mga tahimik na lugar sa bundok o gubat. Tinanong ni Gyro kung paano siya nasugatan, at sumagot si Rago na siya ay inatake ng isa pang Mononoke. Tinanong ni Gyro kung paano nangyari yun, at sumagot si Rago na wala siyang magandang ideya. Alam lang niya na siya ay natulog ng mahaba at malalim, at nagising siya mula sa kanyang pagkatulog at natagpuan ang sarili na lubos na napapaligiran. Kailangan nila ang kanyang tulong, ngunit tumanggi si Rago kaya't nagkaisa sila laban sa kanya at siya'y sinaktan ng labis. Tinanong ni Gyro kung bakit hindi niya sila tinulungan, dahil sila rin ay mga Mononoke, ngunit sumagot si Rago na kinamumuhian niya ang mga nilalang. Tulad niyan, mga parasito na itinatago ang kanilang kahinaan sa likod ng isang mas malakas. Nakakaantig ito kay Gyro, habang sinasabi ni Rago na marahil ay hindi siya naniniwala sa kanya kaya't hindi ito mahalaga. Tinatanggap ni Gyro na sa ngayon, wala sa mga ito ang may kahulugan para sa kanya, ngunit hindi ibig sabihin ito na hindi siya maniniwala kay Rago. Sinasabi niyang kaya niyang makipag-usap sa mga hayop, na sapat ng kakaiba, kaya siya. Hindi kailangang maniwala sa isang bagay na kasing kakaiba ng Mononoke. Nang sumunod na gabi, binigyan ni Gyro si Rago ng magandang pal-aigo upang matiyak na siya ay malinis, at napansin na ang mga sugat ni Rago ay ganap ng gumaling. Sinasabi niya na ngayon naniniwala siyang hindi siya karaniwang pusa, dahil kanina akala niya ang pusa ay nagbubulalas lamang ng walang kabuluhan tulad ng maraming tao kapag sila ay nawawala. Sinasabi niyang ang Rago ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang lumang aso na si Nachi, kahit na sila ay kabaligtaran sa personalidad, dahil si Nachi ay isang napakabait na aso. Sinasabi niyang noong mga panahong yon, madalas siyang pinagtatawanan at umuuwi siya na may mga sugat at pasa. Si Nachi ay humihingi sa kanya ng tulong upang dalhin siya ng isang naligo, at habang ginagawa yon, nakakalimutan ni Gyro ang lahat ng nangyari sa araw at muling nakakaramdam ng kapayapaan. Nang maglaon sa gabing yon, natutulog si Gyro at bandang hating gabi, umakyat si Rago sa bintana at nagpaalam kay Gyro, sinasabing may utang na loob siya dahil sa pagligtas nito sa kanyang buhay, ngunit kailangan na niyang umalis. Tumalon si Rago mula sa bintana at napagtanto na kahit na ang kanyang mga sugat ay naging gumaling, hindi pa rin siya kasing lakas ng dati. Bago siya makaalis, biglang lumitaw si Gyro sa likod niya na nagbubunot ng hininga, nagtatanong kung saan pupunta si Rago. Natatakot si Rago at nagtatanong kung paano siya nakababa ng ganoon kabilis. Pero hindi talaga interesado si Gyro na sumagot, at nagtatanong kung saan sa tingin ni Rago siya pupunta sa ganitong kalagayan. Sinasabi ni Rago na wala siyang pakialam dito, at sumasagot si Gyro na siya ang nagligtas sa kanya. Sumagot si Rago na hindi niya hiningi ang maligtas, ginawa ni Gyro ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan, at bukod pa rito, hindi naman siya mag-aalala kung namatay siya doon sa gubat. Tinanong ni Gyro kung bakit niya sinasabi yon, at muling sumagot si Rago na wala itong kinalaman kay Gyro.
Nagalit si Gyro at sinabi na hindi siya papayag na umalis si Rago hanggat hindi siya nakakakuha ng sagot, ngunit ito ay nagpagalit kay Rago na humarap na puno ng masamang enerhiya habang sinasabi kay Gyro na tumahimik at bumalik sa pagtulog bago niya gawing pang-scratch ang post ang kanyang lalamunan. Sinabi ni Rago kay Gyro na hindi siya dapat kalimutan na siya ay isang Mononoke, isang multo na kumakain ng tao, kaya't mas mabuti na makaalis siya mula sa kanya sa lalong madaling panahon. Nagulat si Gyro nang marinig yon, at sa mga sandaling yon ay may ibang boses na humadlang sa kanila. Lumiko si Gyro at nakita ang isang malaking lalaki na nakatayo sa bakuran kasama nila. Napagtanto ni Rago na naisip niyang nawala na ang pagkakataon niyang tumakas habang humaharap si Gyro sa malaking tao, at tinatanong kung gusto ba nitong pumasok sa mga bahay ng ibang tao nang walang paanyaya. Ang lalaki ay nag-aangkin na dapat isara ni Gyro ang kanyang bibig dahil siya ay malapit ng lamunin. Sa puntong yun, ginawang demonyong braso ng lalaki ang kanyang kamay at sinubukang putulin si Gyro, ngunit sinipa siya ni Rago palayo at tumakbo papasok sa gubat. Pinipilit ang malaking Mononoke na habulin siya. Si Gyro ay masyadong naguluhan upang kumilos habang si Rago ay sinisikap na talunin ng halimaw sa likuran niya. Alam na kailangan lang niyang makakuha ng distansya. Ngunit dahil sa kanyang mga pinsala, hindi siya nasa buong lakas at ang malaking Mononoke ay inaalog siya mula sa hangin pababa sa lupa. Ang Mononoke ay tumatawa kay Rago, sinasabing hindi siya gaanong humahanga sa maalamat na bituin ng kapahamakan. Sinabi ni Rago sa kanya na kalmado siyang sumama sa kanya dahil ayaw niyang saktan ang isang kapwa Mononoke. Nagalit si Rago at nagsimula siyang maglabas ng demonyong enerhiya habang sinasabi niyang ang tanging nais nila ay makuha ang kanyang mga kapangyarihan. Kaya kung handa silang bayaran ito ng kanilang mga buhay, malugod silang tinatanggap na ibalik siya. Parehong naghahanda ang mga demonyo para sa isang laban, ngunit sa sandaling sila ay magtatagpo na, biglang lumitaw si Gyro mula sa wala gamit ang kanyang espada at pinutol ang braso ng lalaki, pinapabalik siya habang nagsisimula siyang dumyugo. Nagulat si Rago at tinanong si Gyro kung mayroon siyang nais na mamatay at sinabihan siyang tumakas. Sinasabi ni Gyro na kung mamamatay si Rago ngayon, ang lahat ng ginawa niya para iligtas ito ay magiging walang kabuluhan, at hindi niya papayag ang mangyari iyon. Galit na sinabihan ni Rago si Gyro na lumayo dahil hindi ito isang simpleng laban sa kalye ng mga bata, ngunit huli na ang lahat. Nagalit ang higanteng demonyo at nagbago ito sa isang kakaibang halimaw na kahawig ng Bigfoot. Ang malaking halimaw ay namangha na tila hindi natatakot si Gyro sa kanyang malaking sukat o sa katotohanang siya ay isang demonyong kumakain ng tao, kaya't inatake niya si Gyro ng direkta upang makita kung ano ang kaya nito. Akala ni Rago tapos na si Gyro, ngunit sa kanyang gulat, nakatakas si Gyro at lumitaw sa likod niya na may dalang espada. Ang hindi inaasahan ni Gyro ay ang bilis ng halimaw nang lumitaw ito sa likod. Si Gyro ay nasa gitna ng hangin at tinaga siya gamit ang kanyang daliri, na nagiging parang kebab. Si Gyro ay nagsimulang magdugo, ngunit sinubukan pa rin niyang igalaw ang kanyang espada, ngunit masyadong mabilis ang halimaw at nakaiwas muli. Si Gyro ay nahulog sa lupa sa isang lawa ng kanyang sariling dugo at unti-unting nawawala ang buhay mula sa kanyang mga mata. Si Rago ay lumapit sa kanya na labis na naguguluhan, iniisip kung gaano kakakaibang tao si Gyro. Iniligtas niya ang isang Mononoke nang walang dahilan at handang ibigay ang kanyang buhay para iligtas ang isang halimaw na kakainin siya sa sandaling magkaroon nito ng pagkakataon. Ang higanteng halimaw ay tumawa kay Gyro at sinabi kay Rago na marahil ay hindi siya kumain ng pagkain sa loob ng ilang panahon at tiyak na nagugutom, kaya dapat niyang kainin ang tao at bumalik. Ang lakas niya upang magkaroon sila ng mas magandang laban. Humarap si Rago na may galit sa kanyang mga mata at sinabi sa Mononoke na manahimik, sinasabing malapit na siyang mamatay. Sa isip niya, iniisip kung paano niya makakain si Gyro at makabalik sa buong lakas. Ngunit hindi niya ito gagawin, hindi pagkatapos ng ginawa niya para sa isang Mononoke. Sa halip, kinokolekta ni Rago ang lahat ng kanyang spectral na kapangyarihan at ibinubuhos ito kay Gyro, isinakripisyo ang kanyang sariling anyo upang iligtas ang buhay ni Gyro. Ang halimaw ay natatakot habang sumisigaw ito kay Rago, nagtatanong kung paano niya maibigay ang kanyang mga kapangyarihan sa isang tao, ngunit sinabi ni Rago na tumahimik ito at muling tumayo si Gyro. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi ni Rago na mag-focus siya sa laban ngayon.
Iniiwasan niya ang patuloy na atake ng halimaw habang sinasabi ni Rago na maghanda siyang umatake. Sinasabi ni Gyro na wala siyang magagawa sa halimaw, ngunit sinasabi ni Rago na huwag mag-alala at simpleng suntukin ang Mononoke sa tamang pagkakataon. Naniniwala si Gyro sa kanya at tama ang pagkakatiming. Sa kapangyarihan ni Rago, ganap niyang winasak ang halimaw, pinaghati-hati ito sa 2 piraso at pinatay. Bago pa man siya makaintindi sa nangyari sa kanya, may isang babae na humawak ng kutsilyo at sinabing huwag siyang gumalaw. Bigla namang may lumabas na isang lalaki na naninigarilyo at sinabing huwag siyang mag-alala dahil hindi sila mga Mononoke, kundi mga karaniwang kawani mula sa kagawaran ng espionage. Siya, nag-aangkin na dinadala nila si Gyro sa kustodiya, ngunit sinubukan ni Gyro na makipagtalo at agad siyang tinamaan sa likod ng ulo ng babae, na nagdulot sa kanya upang mawala ng malay. Ang mga sundalong nakadamit tulad ng mga stormtrooper ay nagsimulang mag-away tungkol sa kung sino ang hahawak sa walang malay na katawan ni Gyro dahil natatakot sila sa kanya. Ngunit bago sila makapagdesisyon, ang babae na humila, isang kutsilyo kay Gyro ang nagpasya na ayusin ang sitwasyon habang hinahatak niya si Gyro sa kanyang binti na parang siya ay isang patay na katawan na kanyang nabaril. Samantala, si Gyro ay nawawala sa kanyang mga pangarap kung saan natagpuan niya ang sarili sa isang ganap na puting lugar at nakita si Rago na nakatayo sa harap niya. Tila parang ulap, sinasabi ni Rago na si Gyro mismo ay may malaking butas sa kanyang dibdib, at naguguluhan si Rago hanggang tumingin siya sa kanyang sarili at napansin ang isang malaking butas. Pero bago siya mag-alala tungkol dito, nagbukas siya ng kanyang mga mata at natagpuan ang sarili sa isang kama ng ospital. Sa sakit ng ulo, umupo siya sa kama at sinuri ang kanyang dibdib upang matiyak na walang butas doon. Nang biglang may boses na umistorbo sa kanya, ang babae, ang nagdala sa kanya pabalik ay nakaupo sa tabi niya. Sa kanyang telepono, nag-scroll siya sa mga reels habang sinasabi kay Gyro na siya ay natutulog na ng mahigit 1 araw at kalahati at ipinakilala ang sarili bilang ikay. Bago pa makapagtanong si Gyro ng iba pang mga katanungan, agad niyang tinawagan ang kanyang superior at ipinaalam na si Tot Gyro ay gising na at tila may sapat na kamalayan upang makipag-usap. Nang mga sandaling yon, siya ay nainip nang may isang ulap ng usok na lumabas mula kay Gyro at naging anyo ng pusa sa ibabaw ng kanyang ulo. Si Gyro ay naiinis kay Rago dahil nakaupo ito sa kanyang ulo at nagsimula silang mag-away muli. Habang ang babae ay sinusubukang pakalmehin silang dalawa, sinasabi na ito ay isang ospital. Makalipas ang kaunting sandali, pumasok ang nakatatanda, ang silid ng ospital at sa wakas ay nagawang pakalmehin silang dalawa, bago sabihin kay Gyro na siya ay isang matibay na bata, dahil ang sinumang normal na tao ay hindi makakaligtas sa mga pinagdaanan niya. Sa puntong yun, humarap siya kay Rago na mukhang isang madilim na espiritu at tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Ngunit mas nag-aalinlangan si Rago tungkol sa mga taong ito at sinabi sa lalaki na alagaan ang sarili niyang mga bagay kung siya ay nagmamalasakit para sa kanyang sarili. Buhay. Napagtanto ng lalaki na si Rago ay mas maingat kaysa sa inaasahan niya at hindi siya pinagkakatiwalaan. Ngunit sa parehong pagkakataon, tila wala rin siyang tunay na masamang intensyon. Upang makuha ang kanilang tiwala, nagpasya ang lalaki na magsagawa ng formal na pagpapakilala at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Shiba mula sa Bureau of Espionage. Si Gyro ay sumingit, na nagsasabing alam niya kung sino ang kanyang pinagtatrabahuhan dahil sinabi na niya ito dati. Ang nais malaman ni Gyro ngayon ay kung bakit sila kinuha ng mga ito. Nagulat si Shiba na naaalala pa ni Gyro ang lahat ng iyon kahit na siya ay nabangga sa ulo. Lumiko siya patungo sa kanya at tinanong kung may alam siya tungkol sa isang grupo na tinatawag na Onawaban. Itinaas ni Gyro ang kanyang kilay nang marinig niyang pinag-uusapan ito ng kanyang ama at sumagot na alam niyang umiiral sila nung Edo Shogunate at mga undercover agent na pinili mismo ng Shogun. Tapat na nagulat si Shiba na alam ito ni Gyro at sumagot na hindi natapos ang kanilang trabaho sa panahon ng Edo. Sa katunayan, ipinagpatuloy pa nila ito sa paglipas ng panahon, hanggang sa makabagong araw na ito kung saan sila ay kilala bilang Bureau of Espionage. Sinasabi niyang ang paghahanap ng impormasyon at kontra-impormasyon sa kanilang sariling bansa at sa labas ng bansa ay kanilang pangunahing gawain, at bukod dito, ang kanilang trabaho ay hanapin at sirain ang Mononoke. Nagpapatuloy siya na ang mga Mononoke ay bihirang lumikha ng malalaking insidente at ang mga malalaking insidente ay karaniwang sanhi ng tao.
Karamihan sa oras, ang kanilang trabaho ay umiikot sa pagbabantay sa mga VIP at pagsisiyasat sa mga mapanganib na organisasyon. Sinasabi ni Shiba na ang partikular na departamento niya ay nakatuon sa mga Mononoke, na nangangahulugang kadalasang hindi siya kailangang gumawa ng marami, ngunit kamakailan lang ay inatake ang kanilang pasilidad ng isang grupo ng mga Mononoke habang ang mismong Rigo na nasa loob ng katawan ni Gairo ay naruroon din sa pasilidad, nakaselyo. Napagtanto ni Gairo na ito ang ibig sabihin ni Rigo nang sabihin niyang siya ay nasa malalim na pagkatulog at sa puntong yun, sinabi ni Shiba na ngayon ay kanyang turno na magtanong at tinanong kung paano nga ba napunta si Gairo kay Rigo. Ikinwento ni Gairo ang buong kwento, at labis na nagulat si Ikay. Tinanong niya kung gaano katanga si Gairo sa paglalagay ng kanyang ilong sa isang usaping hindi naman siya kasali at pagkatapos ay sinubukan pang iligtas ang isang Mononoke. Sinabihan ni Gairo si Shiba na manahimik dahil wala siya roon at hindi niya alam ang sitwasyon. Pinutol ni Shiba ang kanilang pagtatalo at sinabi kay Gairo na maaaring alam na niya ito. Ngunit ang pagsasanib ni Rigo sa kanya ay maaaring permanente at maaaring walang paraan upang maibalik sila sa kanilang normal na estado. Ngunit sa parehong oras kailangan nilang subukan kung ano ang maaari nilang gawin at makakuha ng higit pang impormasyon. Bukod dito, alam nila na ang grupo ng mga Mononoke ay nais si Rigo. Ngunit hindi nila alam kung bakit eksakto, kaya't ang tanggapan ay kukunin si Gairo sa kanilang proteksyon sa ngayon. Ayaw ni Gairo sa tunog na yun, ngunit sinasabi ni Shiba na wala siyang masyadong pagpipilian dahil may nakarehistrong reklamo para sa nawawalang tao para sa kanya. Sinasabi niya na si Gairo ay ililipat sa ibang pasilidad kinabukasan at nagbabala na ang ospital ay may maraming gwardya kaya ang pagtatangkang tumakas ay magiging walang silbi. Si Gairo ay nakaupo sa loob ng kanyang silid sa ospital na nag-iisa. Labis na nababagot, iniisip kung palagi na ba siyang magiging ganito sa pagkakahiwalay. Si Rigo ay tumatawa, sinasabing binalaan niya si Gairo na huwag makialam, ngunit hindi siya nakinig. Sinasabi niyang ang ahensya ang nagtakip sa kanya, kaya hindi nila ituturing si Gairo na tao at higit pa rito, ang mga Mononoke na gustong gamitin ang kapangyarihan ni Rigo ay nariyan pa rin at hindi sila mananatiling walang ginagawa at tiyak na susubukan nilang makuha si Gairo. Bago pa man matapos ni Rigo, nagsimula ng magalit si Gairo at tumayo mula sa kama na sinasabing maghanda si Rigo dahil sila ay lumabas dito. Sinasabi niyang hindi siya uupo at hahayaan na may ibang magdikta kung ano ang maaari at hindi niya maaaring gawin. Sinasabi ni Rigo na may mga gwardya na naghihintay sa labas ng silid at hindi siya tutulong kay Gairo na makaalis sa isa pang gulo na kanyang nilikha. Sinasabi ni Gairo na kaya niyang ayusin ang lahat, mag-isa at tumingin sa mga uwak na nakaupo sa labas ng bintana. Sa labas ng silid, may dalawang espesyal na ahente na nakatalaga upang bantayan ang lahat, nang bigla nilang narinig ang ingay mula sa loob, kaya't binuksan nila ang pinto at sinalubong sila ng mga uwak sa utos ni Gairo. Tumakbo si Gairo palayo sa kanila at nakatakas mula sa ospital patungo sa kanyang kalayaan. Sa oras na yun si San ay nakasalampas siya sa isang tulay na kaunting distansya mula sa ospital, nagpapasalamat sa mga uwak para sa kanilang tulong at nagbibigay ng plastic bag ng merienda bilang kapalit. Sa puntong yun, bumalik si Gairo sa kanyang tahanan upang hanapin ang kanyang ama, ngunit siya ang natagpuan ng kanyang ama sa labas ng kanilang bahay. Sinubukan ni Gairo na mag-isip ng dahilan, ngunit hindi tumugon ang kanyang ama at sinabi nitong sumunod siya. Naglakad si Gairo sa likod ng kanyang ama na nagdadala sa kanya sa isang bakanteng lugar, at nang tanungin ni Gairo kung bakit siya dinala dito, tumanggap siya ng suntok sa mukha na nagpadapa sa kanya. Humingi ng tawad si Gairo dahil sa pagkawala ng 2 araw, ngunit sinasabi ng kanyang ama na sinabi na sa kanya ni Shiba ang lahat at kung paano siya kinuha ng Bureau of Espionage. Sinasabi niya na hindi niya maisip na ang sarili niyang anak ay nagsanib sa isang Mononoke. Nagulat si Gairo at nagtanong kung paano niya nalalaman ang lahat ng ito, at sumagot ang kanyang ama na alam niya ang lahat dahil siya mismo ay naging miyembro ng Bureau of Espionage noon. Biglang lumabas si Rigo mula kay Gairo sa kanyang spectral na anyo, na nagsasabing naramdaman niyang kakaiba tungkol sa matanda at sa kanyang nakamamatay na intensyon, at ngayon alam na niya kung bakit siya nakaramdam ng ganoon. Sumagot ang matandang lalaki na hindi siya papayag na samantalahin siya ng Bureau o ng isang Mononoke, kaya't sa halip ay papatayin niya si Gairo at Rigo bago rin kunin ang kanyang sariling buhay. Sa puntong yun, nagsimula siyang magpataas ng lakas habang si Gairo ay walang ideya kung ano ang gagawin.
Ang kanyang ama ay biglang kumilos at sinubukang magbigay ng axe kick, ngunit nakaiwas si Gyro. Hindi ito sapat dahil nilapitan ng matandang lalaki si Gyro bago pa man siya makapag-react at nagbigay ng sunod-sunod na suntok na hindi niya na-block. Bumagsak siya sa lupa muli, may dugo mula sa kanyang bibig at humihingal, habang sinasabi ng matanda na natutunan ni Gyro ang sapat para sa sariling depensa at kailangan pa rin siyang sanayin upang maging ganap na mandirigma. Ngunit ang pangarap na yon ay mananatiling isang pangarap. Sa mga salitang yon, siya ay biglang kumilos at tumalon upang tapusin si Gyro. Ngunit nakialam si Rigo at ginamit ang kanyang spectral claw upang harangan ang atake at itulak ang matandang lalaki pabalik. Sinabi niya kay Gyro na talagang nais ng matandang lalaki na patayin siya, kaya dapat na niyang seryosohin ito. Naiinis si Gyro at sinabihan si Rigo na huwag lumabas hanggang hindi siya handa. Naalala niya ang panahon noong bata pa siya at umaakyat sa puno para iligtas ang kuting, pero hindi niya alam kung paano bababa. Palagi siyang nandyan ng kanyang ama para seluhin siya sakaling may mangyaring masama. Nakapagsalita siya tungkol dito, ngunit palaging nandyan ang kanyang ama. Tinitingnan siya ng matanda ng may banta, sinasabing sa loob ng maraming taon ay nakipaglaban siya laban sa kanyang kapwa-tao at sa Mononoke sa Shadow Realm, isang lugar na parang impyerno mismo, at ginawa niya ang lahat upang matiyak na si Gyro ay mailayo mula roon. Ngunit ngayon ay nasira niya ang kanyang plano sa pamamagitan ng pakikialam sa mga bagay na hindi niya dapat ginawa. Ngumiti si Gyro, sinasabing wala siyang pagsisisi at nangangako na makakalabas siya sa sitwasyong ito ng mag-isa. Nainis ang matanda at nagmadaling lumapit sa kanya upang sumuntok, ngunit sa halip na umiwas, tinamaan niya ang suntok gamit ang kanyang ulo upang subukang pabagalin ang puwersa. Ngunit masyadong malakas ang matanda, at si Gyro ay nahagis pabalik. Sa kabutihang palad, naibalik niya ang kanyang balanse sa gitna ng hangin at muling tumayo, may dugo na umaagos mula sa kanyang noo. Napagtanto ng matandang lalaki na hindi susuko si Gyro kahit na mamatay siya, at nagpasya siyang wala siyang magagawa tungkol dito. Inamin niyang natalo siya, na nagsasabing siya ang walang determinasyon, bago umalis sa lugar. Pagdating ng gabi, si Gyro ay bumalik sa kanyang hot tub, nag-e-enjoy sa pagligo nang sabihin ni Rigo na huwag siyang magmadaling tumakbo patungo sa pintuan ng kamatayan dahil magiging walang kahulugan ang pagsagip ni Rigo sa kanyang buhay. Ngumiti si Gyro at tinawag si Rigo na kanyang kapartner na nagsasabing ngayon ay pareho na silang kasama rito. Samantala, ang matandang lalaki ay tumanggap ng tawag mula kay Shiba, na nagpapahayag ng kanilang pag-aalala nang makatakas si Gyro mula sa ospital, ngunit kung siya ay nasa kanyang tahanan, dapat ay maayos ang lahat. Sinasabi niyang magpapadala sila ng sasakyan bukas upang sunduin si Gyro, dahil siya ay magiging isa sa kanila at isang tao na labis nilang kailangan. Kinabukasan ng umaga, nagising siya ng maaga upang ipagsama ang lahat. Tataas, habang nagtatanong si Rigo kung sa tingin niya ay magandang ideya ito. Si Gyro sa kabilang banda ay hindi mukhang tao na masyadong nag-iisip ng mga bagay-bagay, ngunit pinapaalalahanan siya ni Rigo na wala siyang ideya kung sino ang mga taong ito, at ngayon na mayroon na siyang kapangyarihan ni Rigo. Siya ay natatangi, at wala silang ideya kung ano ang maaaring gawin o hindi gawin ng mga taong ito sa kanya. Ngumiti si Gyro, nagtatanong kung nagkakaroon si Rigo ng simpatsya para sa kanya, ngunit agad na sinabi ni Rigo na tumahimik siya. Sa oras na may pa niya ang lahat at bumaba upang makilala ang kanyang ama, dumating si Ichai na mukhang inis. Sinasabing narito siya bilang kanyang bantay at tagapag-alaga upang siguraduhin na hindi siya gagawa ng anumang hanggal tulad ng pagtakas. Ipinapakita niya sa kanya na ang truck ng kumpanya ay naghihintay sa labas at sasakay siya sa likuran kasama siya. Naiinis si Gyro sa paraan ng pagtingin niya sa kanya na para bang siya ay isang insekto, at humarap siya upang magpaalam sa kanyang ama bago umalis kasama si Ichai. Sinabi ng kanyang tatay na huwag siyang mamatay, at sinabi ni Gyro na hindi ganoon kadali siyang patayin bago umalis mula sa kanilang bahay upang simulan ang kanyang bagong paglalakbay. Sa sandaling makapasok sila sa truck at magsimula itong humandar, naglagay si Ichai ng posas kay Gyro, na nagulat sa tanong kung bakit siya ginagamot na parang bilanggo. Nagtataka si Ichai kung bakit siya ang napiling magbantay sa tanga na ito, at sinasabi niyang parang siya ay isang bilanggo dahil sa totoo lang, isa siyang bilanggo. Nalilito si Gyro, at nagtatanong kung ano ang sinasabi niya. Sumagot si Ichai na ang tanggapan ay isang ahensya na nilikha upang labanan ang Mononoke,
at sa ngayon, siya ay kalahating tao at kalahating Mononoke. Kaya sa teknikal na paraan, isa lamang siyang bilanggo ng Mononoke para sa kanila. Sinasabi niyang wala siyang ideya kung ano ang alam ng mga nakatataas. Nakikita niya na maraming resources ang inilaan sa kanya, ngunit seryoso siya sa kanyang trabaho at gagawin ang lahat ayon sa kinakailangan. Tumingin si Gyro sa kanya at sinabing mabait siya sa kanya dahil babae ito, at kung lalaki ito, matagal na niyang naayos ang sitwasyon. Nagalit siya dito at sinuntok ang pader ng truck malapit sa kanyang mukha, nagdulot ng dent, at natakot si Gyro. Sinasabi niya sa kanya na may dalawang bagay na pinakaayaw niya. Ang una ay ang mga Mononoke, at ang pangalawa ay ang mga sexist na tao tulad ni Gyro. Sinasabi niya sa kanya na para sa kanya, hindi siya umiiral, kaya mas mabuti pang manahimik siya upang makagawa siya ng kanyang trabaho ng tahimik. Nang sandaling yun, lumitaw si Rigo sa tabi ni Gyro, sinasabihan ang babae na manahimik. Nagsisikap na matulog, ngunit malinaw na hindi siya papayagan ng dalawa sa kanila na makatulog. Tumingin siya sa babae, sinasabing tiyak na kulang ang tauhan ng bureau kung isang babae lamang ang ipinadala upang bantayan sila. Tumingin si Ichi sa kanya nang may pagdiriin, at sinabi niyang hindi siya nakikipag-usap sa mga maruruming Mononoke, ngunit nagpatuloy si Rigo, sinasabing mayroon siyang ibang mga isyu na dapat asikasuhin ngayon. Samantala, ang dalawang driver na nagmamaneho ng truck ay nagsimulang pumasok sa isang lugar na tila natatakpan ng makapal na ulap. Isa sa kanila ang nagtatanong kung bakit napakaraming hamog dito, ngunit sinasabi ng driver na sila ay patungo sa isang bundok, at ang hamog ay dapat nagmumula roon. Bigla, napansin ng driver, isang tao na nakatayo sa ulap ng hamog sa gitna ng kalsada. Lumilingon siya upang sabihin sa kasama niyang lalaki, ngunit sa sandaling lumingon siya, nakita niyang may isang lalaking may kakaibang salamin na inalis ang ulo mula sa katawan ng kanyang kaibigan. Sa likod ng truck, bigla silang nakarinig ng sigaw, at isang malakas na pagyanig na tuluyang nagpadapa sa kanila habang nagsisimulang kumislap ang mga ilaw. Nagmamadali si Ichi na napagtanto na may mali. Tumayo siya at sinabi kay Gyro na manatili sa loob ng truck habang siya ay lumabas upang mag-imbestiga, at sinubukan ni Gyro na tumutol. Pero isinara niya ang pinto at umakyat palabas. Tumingin siya sa paligid at napagtanto na pumasok sila sa spectral mist zone. Nagsimula na siyang magtaka kung paano siya nakagawa ng ganitong malaking pagkakamali, nang bigla niyang narinig ang isang boses mula sa likuran at nakita ang lalaking may kakaibang salamin na nakaupo sa ibabaw ng isang higanting nilalang na kumakain sa dalawang driver. Sinasabi niya na siya ay labis na nasasabik para sa misyon na ito, umaasang makakakuha ng magandang laban-laban sa bureau. Ngunit ang nakuha niya ay dalawang walang silbing driver at isang gwardya na babae. Naiinis si Ichi, bumubulong na lahat ng lalaki ay mga misogynistic at sexist na tao, bago niya tinapak ang kanyang relo at nagbihis sa kanyang unipormeng panglaban. Nasa totoo lang, hindi naman gaanong naiiba sa kanyang karaniwang hitsura. Ang batang may salamin ay sa wakas, nagsisimulang magalit at sinasabihan ng higanteng Hangul na tumigil sa pagnguya na parang tanga dahil kailangan nilang makipaglaban muli. Bigla, ang ulap ay bumabalot sa kanila muli at nagiging anyo silang Mononoke. Agad na kinuha ni Ichi ang kanyang baril at nagsimulang bumaril na parang siya ay nasa isang American high school. Ngunit tila hindi ito naapektuhan kahit kaunti dahil basta niyang hinaharangan ng lahat gamit ang kanyang mga braso. Samantala, ginagamit ng isa pang lalaki ang pagkaabala at inaatake siya mula sa likuran. Nakakaiwas siya ngunit itinapon patungo sa higanti, kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang kutsilyo at sinaksak ito sa kamao ng higanti, halos nailigtas ang sarili habang sinusubukan ding saktan ito. Bumalik siya sa kanyang mga paa at napagtanto na hindi ito magiging madali, dahil laban siya sa dalawang Mononoke at pareho silang tila may kanya-kanyang espesyal na kakayahan. Napagtanto niya na ang higanti ay isang Hangul at hindi talaga gumagamit ng kanyang isip, ngunit siya ay matigas tulad ng bato. Samantala, ang mas payat na isa ang utak ng operasyong ito. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, biglang lumitaw ang mas payat na Mononoke sa likod niya at sinuntok siya ng diretso sa truck. Sa loob, nararamdaman ni Gyro ang tunog ng Ichi na tumama sa truck at nagtataka kung ano ang nangyayari sa labas. Sinasabi ni Rigo na sila ay inaatake ng Mononoke. Nagpatuloy siya na habang si Gyro ay nakikipag-usap sa batang babae, naramdaman ni Rigo na sila ay pumasok sa isang spectral zone.
Wala talagang ideya si Gyro kung ano ang pinag-uusapan niya. Pinadali ito ni Rigo para kay Gyro at sinabi na ang Spectral Zone ay isang lugar na hiwalay sa dimensyong pantao at ito ang kaharian ng Mononoke. Hindi pa rin talaga nauunawaan ni Gyro, pero sinabi niya kay Rigo na tulungan siyang makaalis sa mga posas upang makalabas siya at matulungan ang babae. Sinabi ni Rigo sa kanya na hindi niya maaring gawin yun dahil ang mga posas na ito ay espesyal na kagamitan at ginagamit upang hadlangan ng spectral energy, kaya wala siyang magagawa sa ngayon. Nainis si Gyro at sinabi na kukunin niya si Ichi para tanggalin ang mga ito. Pero sinabi ni Rigo na dapat lang niyang hayaan ang Bureau at ang Mononoke na maglaban habang sila ay umaalis, dahil para sa kanilang dalawa, si Gyro ay walang iba kundi isang piraso ng karne na gagamitin at susubukan. Bakit siya dapat makialam? Sinasabi ni Gyro na may isang tao na nakikipaglaban sa labas para sa kanilang kaligtasan, at hindi niya maituturing ang sarili niyang lalaki kung siya ay nasa loob lamang na walang ginagawa. Sa sandaling yun, naputol ang usapan ng tamaan ng higanti ang likod ng truck, nahati ito sa dalawa, at si Gyro ay natangay. Ang payat na Mononoke ay tumalon sa ibabaw ng truck at tumingin kay Gyro, sinasabing sa ilang kadahilanan ay sinabi sa kanya na ibalik siya ng buhay, ngunit hindi naman siya masyadong nagmamalasakit. Binibigyan pa rin niya si Gyro ng 10 segundo upang magdesisyon kung susuko siya ng mapayapa o magiging pagkain para sa kanila. Agad na humarap si Gyro kay Ichi at sinabi sa kanya na kalasin siya, ngunit tumanggi si Ichi. Nagalit si Gyro, tinawag siyang baliw, ngunit ang mas payat na Mononoke ay nagsabing tapos na ang 10 segundo, at ngayon ay kakainin na siya kahit gusto niya o hindi. Muli niyang sinabi kay Ichi na ilabas siya sa mga posas na ito, at ang tensyonadong sitwasyon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabata. Sa libing ng kanyang sariling ina na namatay habang pinuprotektahan ang mga tao laban kay Mononoke para sa Bureau, naaalala niya kung paano niya ipinangako sa kanyang ama na magsisimula siyang mag-ensayo mula sa araw na iyon. At gawing proud ang parehong siya at ang kanyang ina. Inagaw siya ni Ichi mula sa kanyang mga alaala, habang sinasabi niya na alam niyang nais niyang gampanan ng perpekto ang kanyang tungkulin, at sa ngayon, nangangahulugan ito ng pagpapalaya sa kanya mula sa kanyang mga posas. Nang malapit nang umatake muli ang higanti, huminga ng malalim si Ichi at tinanggal siya mula sa kanyang mga posas. Pinalaya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, agad na tumalon si Gyro sa hangin, at kasama ang mga kapangyarihan ni Rago, naghatid siya ng napakalakas na suntok na tuluyang naglaho ang mataba mula sa lupa. Nagulat ang payat na lalaki nang makita ang kanyang mga kapangyarihan, at sinamantala ito ni Ichi. Lumitaw siya sa likod niya at pinutol siya sa piraso gamit ang kanyang talam, bumangon si Gyro at sinabi kay Ichi na nakipaglaban siya para sa kanila at nakipaglaban siya upang tulungan siya, kaya't pantay lang sila. Tumingin si Ichi sa kanya ng may kaunting respeto, at sinabing ngayon na wala na ang truck, wala silang masyadong pagpipilian kundi maglakad sa natitirang bahagi ng daan. Umabot sila ng isang buong araw bago nila maabot ang punong tanggapan. Kinabukasan ng umaga, nagising si Gyro malapit sa pier at nagsimulang magsepilyo, habang iniisip ang lahat ng nangyari sa kanya sa loob lamang ng 1 linggo. Nalaman niyang inatake siya ng mga Mononoke ng 2 beses, at ngayon nandito na siya. Nakatagpo siya ng sagabal sa kanyang mga iniisip nang tanungin siya ni Shiba kung paano ang pakiramdam ni Gyro dito. Sinasabi ni Gyro na wala siyang kahit isang sandali para sa sarili, dahil palagi siyang minomonitor. Ngunit sinasabi ni Shiba na ito ay para sa kaligtasan ng kanyang sarili at ng organisasyon. Sinasabi niya na ito ang punong himpilan para sa pangalawang grupo, kung saan siya rin ay magsisimulang magtrabaho bilang ahente, at ang kanilang grupo ay tatawaging Black Torch. Hindi masyadong interesado si Gyro sa lahat ng ito at nagtataka si Shiba kung paano siya mapapasama upang makatrabaho sila bilang isang koponan. Bigla, may isang sasakyan na huminto at isang batang babae ang lumabas mula rito, binabati sila ng magandang umaga. Ipinakilala ni Shiba siya bilang ang katulong na pinuno na si Hana, at kasabay nito ay may isa pang desperadong batang lalaki na halos kasing edad ni Gyro na lumabas din mula sa sasakyan. Nagsasalita tungkol sa kung gaano siya kahanga-hanga, sinasabi ni Shiba na ang dispo ay pinangalan ng Ray. Siya rin ay isang baguhan na sumasali sa kanila, ngunit nagmula siya sa isang kilalang pamilya ng mga especially iya tulad ni Ichi. Agad na hindi nagustuhan ni Gyro ang kanyang hitsura.
Pagkapasok sa bodega, nilapitan ni Ray si Ichi at tinawag siyang maganda na nagpasimula ng pamumula sa kanyang pisngi. Habang tinitingnan niya si Gyro nang may pagdiriin, nagtatanong kung paano nakapasok ang isang walang kwentang tao tulad niya sa kanyang unit. Si Gyro ay tumayo at nagsimula ng uminit ang sitwasyon. Nang sabihin ni Shiba na ito na ang tamang oras at ayusin ang laban sa pagitan nila, lumabas sila ng bodega at naghanda para sa isang pagtutuos upang patunayan kung sino ang tunay na lalaki ng grupo. Biglang lumitaw si Rago sa likod niya, nagbubunot, nagtatanong kung bakit hindi siya maaaring simpleng magandang matulog ng walang istorbo, at sinabi ni Gyro na bumalik siya sa pagtulog, dahil hindi niya siya ginising. Pero sinasabi ni Rago na nararamdaman niyang nakatingin sa kanya ang mga mata ng nerd na may salamin, at hindi niya ito maiiwasan. Sinabi ni Gyro kay Rago na gusto siyang makipaglaban ng nerd, at iyon ang dahilan kung bakit nandito sila. Ngunit hindi alintana kay Rago. Naghahanda si Ray gamit ang kanyang espada, at tinanong ni Gyro si Shiba kung bakit si Apat na Mata ay may armas habang siya ay wala. Sumagot si Shiba na si Ray ay kabilang sa isang lumang pamilya na naglingkod sa Shogun, at ang kanyang pamilya ay dalubhasa sa sining ng pakikipaglaban gamit ang espada. Sinasabi niyang ang mga ninuno ni Ray ang nagturo sa Shogun at mga prinsipe kung paano makipaglaban gamit ang isang espada. Sinasabi ni Shiba na mahilig makipaglaban ang nerd gamit ang espada, ngunit hindi ito mahalaga dahil maaari ring pumili si Gyro ng armas na nais niya. Masiglang sinabi ni Ray kay Gyro na huwag mag-atubiling gamitin ang bagong armas na nakuha niya, habang itinuturo si Rago. Tumugon si Gyro sa kanya na si Rago ay hindi isang sandata at isa lamang siyang pusa, na walang kinalaman sa duel na ito dahil ito ay sa pagitan nilang dalawa. Humarap si Gyro kay Rago at sinabi niyang huwag makialam sa laban. Sabi ni Rago na wala siyang pakialam at babalik na siya sa pagtulog. Sa mga salitang yon, siya ay naglaho. Bigla, ibinagsak ni Ray ang kanyang espada sa lupa at umiikot, sinasabi na hindi ito magiging masaya sa ganitong paraan. Naguguluhan si Gyro, at sumasagot ang nerd na ito ay isang hadlang, dahil kung lalaban si Ray tulad ng kanyang karaniwang sarili, matatapos ito ng masyado ng maaga at hindi rin magiging masaya para sa mga manonood. Sinasabi niya na isasarapan niya ang kanyang mga mata upang maging higit pang paligsahan ito. Lubos na ikinagalit ito ni Gyro habang siya ay naghahanda, sinasabing papaluin niya ang mukha ni Ray, habang pinapanood ng mga tao si Gyro na tumatakbo patungo kay Ray at tumatalon sa hangin na handang suntukin siya sa likod ng ulo, habang si Ray ay nakaharap sa dagat na nakapikit ang mga mata. Ang bawat mata ay nagtataka kung ginagawa ba ito ni Gyro upang hindi malaman ni Ray ang kanyang mga hakbang. Ngunit iniisip ni Shiba na masyadong mainit ang ulo ni Gyro upang maisip ito ng maayos, at si Ray ay may higit pang isang ika-6 na pandama, isang 360 degree na kamalayan na ginagawang pader ng mga talam. Sa tamang pagkakataon, umiikot si Ray, kinuha ang kanyang espada sa bilis ng kidlat, at tinamaan si Gyro sa mukha, pinabagsak siya sa lupa. Nakaramdam ng awa si Hena para kay Gyro, habang nagsisimulang magsalita si Ray tungkol sa kung paano nila dapat tapusin ang laban dito, dahil kung magpapatuloy sila, maaaring mamatay si Gyro dahil hindi siya makakayanan. Naharapin ang mga suntok na ganito. Ngunit sinabi ni Shiba sa kanya na tumahimik at tumingin sa likod niya. Laminggo si Ray at nakita niyang nakatayo na si Gyro, pinapahid ang alikabok sa kanyang katawan, sinasabing ito ay isang sugat lamang at wala nang iba. Kailangan umamin ni Ray na talagang may katatagan si Gyro. Sinasabi ni Gyro na pinapalo siya ng kanyang lolo mula pa noong siya ay bata, kaya hindi makakatulong ang maliit na laban ng espada ni Ray. Ang marinig ang isang tao na tawaging laro ang sining ng pakikipaglaban gamit ang espada ay nag-uudyok kay Ray, dahil sinasabi niyang ang sining na ipinagkaloob sa kanya ay nasa kanilang pamilya sa loob ng maraming siglo, at ito ay sining upang pumatay. Ang hindi paggalang dito ay isang paglabag na pinarurusahan ng kamatayan. Si Gyro ay simpleng ngumiti at sinabi sa nerd na ipakita ito at parusahan siya kung kaya niya. Napagtanto ni Shiba na mayroong kawili-wiling mangyayari, at sinabi kay Hena na i-record ito ng maayos. Muling tumakbo si Gyro patungo sa nerd, katulad ng huli, at iniisip ni Ray na si Gyro ay uri ng tao na magsusumikap siyang harapin ang mga bagay sa parehong paraan hanggang sa magtagumpay. Ngunit hindi ito makakatulong laban sa kanya. Nagpasya si Ray na tapusin ang lahat sa isang makapangyarihang hampas, ngunit sa kanyang gulat, sa sandaling siya ay hamampas kay Gyro,
ang kanyang espada ay nabasag at siya ay tinamaan ng isang malakas na suntok sa mukha na nagpatamba sa kanya sa lupa habang dumudugo ang kanyang bibig. Iniisip niya kung paano ito nangyari, at napagtanto na si Gyro ay nakatuon sa kanyang espada mula pa sa simula. Sa unang pagkakataon na siya ay tinamaan, inobserbahan niya ang atake, at nang sinubukan niya ang parehong bagay sa pangalawang pagkakataon, nagawa ni Gyro na tamaan ang kontra ng perpekto. Tumatawa si Gyro at sinasabi na ngayon sila ay nasa pantay na posisyon, ngunit wala na siyang tungkod na dati niyang tinatawag na kanyang espada. Tinanong ni Gyro kung nais niyang aminin ang pagkatalo, ngunit mas matibay ang nerd kaysa sa kanyang hitsura habang pinupunasan ang sarili at isinuot muli ang kanyang salamin bago tumakbo patungo sa kanya para sa isa pang laban. Pareho silang nagsimulang magpaluan, nagtutulakan ng mga suntok, tinamaan ang isa't isa sa mukha ng maraming beses, at hindi nagtagal ay pareho silang nawalan ng malay. Makalipas ang kaunting sandali, nagising ang nerd at nakita si Gyro na nakaupo sa lupa malapit. Sinabi ni Gyro sa nerd na kakagising lang niya ilang minuto na ang nakalipas, na nangangahulugang nagtatapos ang laban sa tabla. Pero umamin ang nerd na unang nagising si Gyro. Inihagis ni Gyro sa kanya ang isang lata ng juice at sinabing maaari sanang napatay siya ng nerd sa unang atake kung gusto nito, at ang tanging dahilan kung bakit siya. Nabasag niya ang kanyang espada sa susunod na atake dahil ito ay isang kahoy na replika. Kung ito ay totoong espada, tapos na siya. Kaya't bilang isang ginoo, tinanggap ni Gyro ang kanyang pagkatalo, nagulat ang nerd sa pagiging mature na biglang ipinakita ni Gyro. Pero lahat ng iyon ay nawawala habang sinubukan ng nerd na buksan ang lata, sumabog ang soda sa kanya, habang si Gyro ay tumatawa ng parang baliw, sinasabing niyugyug niya ito ng husto bago ibigay sa kanya. Ibinato ni Ray ang durog na Ken pabalik sa kanyang mukha at sabay silang pumasok sa shed. Sa loob, mukhang nag-aalala si Hena tungkol sa dalawang bata, nagtataka kung magiging maayos ba sila. Ngunit sinasabi ni Shiba na ang araw na ito ay isang masayang aktibidad lamang. Ang tunay na pagsubok ay magsisimula bukas sa larangan. Nagulat si Hena, sinasabing ang dalawang lalaki ay mga baguhan pa rin, ngunit sinasabi ni Shiba na ang mga aktwal na misyon ang pinakamahusay na uri ng pagsasanay para sa sinuman. Kinabukasan, nagbihis sina Gyro, Ichi, at Ray para sa kanilang unang misyon bilang isang koponan at hindi mapigilan ni Hena ang kanyang kasabikan habang binibigyan sila ng briefing ni Shiba. Sinabi niya sa kanila na pindutin ang buton sa kanilang kaliwang palso at agad na nagbago ang suit nila sa kanilang pangkaraniwang damit upang makasama sila sa publiko. Pagkatapos ay sinabi ni Shiba kay Gyro na 2 beses na pindutin ang buton at sa sandaling. Kapag ginawa niya yon, siya ay nagiging ganap na hindi nakikita sa iba. Sinasabi ni Shiba na ang hindi nakikitang mode ay isang bagong karagdagan at dapat itong gamitin ng maingat dahil mayroon itong negatibong epekto sa ibang kagamitan. Sinabi niya sa kanila na matutunan nila ang natitira habang ginagamit ito at isinakay sila sa isang sasakyan bago sila dalhin sa isang dambana. Nagtataka si Gyro kung ano ang ginagawa nila sa isang dambana, ngunit sinasabi ni Shiba na ang dambana ay isa sa mga nakatagong lokasyon ng tanggapan at narito sila para sa ilang bagay. Sa daan, napansin ni Gyro ang isang lalaki na nakahudi na kumakain ng tsokolate na parang hayop, ngunit hindi niya pinansin ang lalaki at nagpatuloy. Nakakita si Shiba ng isa sa mga ahente at nagsimulang humingi sa kanya na payagan silang gamitin ang pasilidad. Medyo nag-atubili ang ahente na nagsasabing espesyal na operasyon. Ang koponan ng Division 1 ay dapat dumating ngayon at walang magandang nangyayari kapag nagkakaroon ng salpukan ang dalawang koponan. Sinasabi ni Shiba na aalis sila bago dumating ang unang dibisyon. Tinanong ni Gyro si Ichi kung ano ang unang dibisyon at sumagot siya na ito ay karaniwang ang pinakamahusay na mga operatiba ng Bureau. Sila ang may pinakamaraming tauhan at lahat ng ahente ay mga pinakamahusay, nakabaligtaran ng kanilang Division 2 team. Dinala ni Shiba sila sa loob at sa pamamagitan ng nakatagong hagdang bato, pinangunahan sila sa isang silid sa ilalim ng lupa. Humarap siya at tinanong si Rigo kung ayos lang siya, at agad na sumagot si Rigo na ipasara na lang ang bibig niya. Tumawa si Shiba at binuksan ang isang vault bago ipakita na ito ang lugar kung saan nakaselyo si Rigo. Nakakita si Gyro ng malaking bato sa gitna ng silid at ipinaliwanag ni Shiba na ito ay isa sa mga kaunting santuaryo na may mga espesyal na batong ito na nagpapahina sa spectral energy, na nag-iiwan sa Mononoke na ganap na walang depensa.
Sa puntong yun, sinabi niyang dadalhin niya si Ichi upang tanungin ang ilang tao sa itaas. At dapat tanungin ni Ray at Gyro si Rigo tungkol sa araw na siya ay tinatakan, kasama ang mga dahon ng Shiba at sinabi ni Rigo kay Gyro na wala siyang ideya kung ano ang nangyari noong araw na siya ay tinatakan dahil wala siyang alaala. Sinabi ni Gyro sa kanya na itigil ang pagbibiro dahil imposibleng hindi niya maaalala ang isang bagay na ganoon kahalaga. Ngunit galit na sumagot si Rigo na hindi niya kailangang magsinungaling tungkol dito. Wala lang talaga siyang alaala. Bago makapagpahayag si Gyro, sinabi ni Ray na hindi malayo ang posibilidad ng amnesia sa mga ganitong kaso, kaya malamang na totoo ang sinasabi ni Rigo. Sinasabi niya na si Rigo ay tiyak na nailipat sa isang espesyal na bato tulad nito, na basically ay impyerno para sa mga Mononoke, at walang sino man ang nakakalabas dito nang hindi nasaktan. Malamang ay pinalad si Rigo dahil nagkaroon lamang siya ng kaunting amnesia. Sa mga salitang yon, humarap siya kay Rigo at tinanong kung ano ang nangyari noong araw na siya ay nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Sumagot si Rigo na nagising siya na napapaligiran ng maraming Mononoke sa silid na ito at ipinakita nila sa kanya ang isang tablet kung saan may isang lalaki na nakipag-usap sa kanya at nagsabing nais niyang ipahiram ni Rigo ang kanyang kapangyarihan upang maalis nila ang mga tao. Ngunit hindi interesado si Rigo, kaya nakapagpanggap siyang wala siyang pakialam at nakatakbo palayo bago pa man makagawa ng anuman ang sinuman. Iniisip ni Gyro na ang tanging paraan upang ayusin ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng pagharap sa lahat ng mga kaaway na humaharang sa kanyang daan. Habang sumisigaw si Ray at tinatawag siyang Hangul dahil sa ganitong pag-iisip, bigla silang ininterrupt ng parehong lalaking may hoodie na nakita ni Gyro kanina. Ibinasura niya ang kanyang tsokolate at biglang lumitaw sa pagitan ni Gyro at Ray habang nakikipag-usap kay Rigo. Parehong tumugon sina Gyro at Ray sa isang suntok, ngunit masyadong mabilis ang lalaki at siya ay nawala at muling lumitaw sa harap nila. Sinabi ni Rigo kay Gyro na kailangan niyang mag-ingat sa taong ito, ngunit sabik si Gyro na makipaglaban habang sila ni Ray ay nagiging bahagi ng kanilang mga kasuutan, nagtataka kung anong uri ng misyon ang magiging ito. Tumingin ang lalaki na may hoodie sa kanila na may ngiti sa kanyang mukha at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Koga, ang lalaking magiging Panginoon ng lahat ng Mononoke sa mundong ito. Tinanong ni Gyro si Ray kung ano ang sinasabi nito, ngunit kahit si Ray ay walang ideya. Patuloy na nagkukwento si Koga tungkol sa kung paano kailangan nila ng kaunting dagdag na lakas, at dito papasok si Rigo dahil nandito siya para dalhin si Rigo upang makuha ang karagdagang tulak at pamunuan ng ibang Mononoke. Nagtatawa si Gyro kay Rigo na nagsasabing may tila maging umiibig sa kanya, habang iniisip ni Ray ang posibilidad na sinusubukan ni Koga na linlangin sila. Pero sa kanyang palagay, tila nagsasalita siya ng tapat. Nagsalita si Ray, tinawag si Koga at tinanong kung bakit talaga niya gustong mapasa kanya si Rigo, at sumagot si Koga na ang mga tao ay dapat mas bobo kaysa sa kanilang hitsura dahil simple lang ang sagot. Si Rigo ay kahanga-hanga, isang mahusay na matatag, at iyon ang dahilan. Gusto niya siya. Lumiko si Ray kay Gyro at sinabing tila may kakulangan sa talino si Koga tulad niya. Patuloy na sinasabi ni Koga na ang mga Mononoke ay hindi kasing marupok ng mga tao at parang immortal. Mamamatay sila kung puputulan mo sila sa maliliit na piraso, ngunit ang kanilang espiritu ay nananatili, kahit unti-unting humihina. Out dahil wala silang pagkain. Iba si Rigo sa aspetong yon. Siya ay isang espiritual na tagapaglikha at hindi mauubusan ng espiritual na enerhiya. Kaya't kung ang isang Mononoke ay makakakuha sa kanya, sila ay magiging tunay na immortal, at layunin niyang gawin iyon. Bigla siyang nagkaroon ng pangil sa kanyang ulo at sinabing siya ay magiging immortal at tatayo sa tuktok ng lahat. Naghahanda si Gyro na makipaglaban, ngunit sinabi ni Ray na mag-ingat siya dahil hindi nila alam kung sino pa ang kasama nito. Ngunit bago niya maipagpatuloy ang kanyang iniisip, biglang lumitaw si Koga sa harap niya na kasing bilis ng kidlat at sinipa siya diretso sa dibdib, nawalan siya ng hininga bago pa man siya muling sinipa. Pinaputok siya malapit sa spectral na bato. Bago makasagot si Gyro, hinawakan siya ni Koga sa mukha at itinulak siya sa lupa, sinasabing wala siyang silbi para sa kanya maliban sa katotohanang mayroon pa siyang Rigo na nakakabit sa kanya. Pagkatapos ay humarap siya kay Rigo at kinuha ito na parang nawawalang kuting, at nagsimulang pag-usapan kung paano niya malaya si Rigo mula sa Hangul na nakakabit dito. At saka sama-sama silang maaaring mamuno sa lahat ng iba pang Mononoke.
Ngunit winasak ni Rigo ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na baliw, sinasabing ayaw niyang makipagtulungan sa kanya at hindi siya nais na maging hari para kaninuman, kaya maaari niyang dalhin ang kanyang kaharian sa ibang lugar. Nang marinig ito, umiyak si Koga at niyugyug si Rigo, nagtatanong kung paano niya nagawang magsabi ng ganoong bagay na walang pakialam. Ngunit sa mga sandaling yun, sinabi ni Gyro na tumahimik siya dahil nakakainis ang kanyang boses at hinawakan ang kanyang mga paa upang pigilan siyang makaalis. Sa mga sandaling yun, pumasok din si Rei sa posisyon, at sa napakabilis na paraan, nagpadala siya ng isang aerial slash patungo sa Mononoke, itinulak ito palayo kay Gyro at nagdulot ng ilang pinsala. Sinabi niya kay Gyro na si Koga ay tiyak na isang napakalakas na kalaban dahil ang kanyang atake ay dapat. Nahati ang anumang normal na Mononoke sa dalawang bahagi, ngunit bahagya itong nakasugat kay Koga. Sinasabi niyang balang araw ay mapapansin ng mga tao sa itaas na sila ay nasa panganib, ngunit hindi sila makakapaghintay para sa kanilang tulong, at kailangan nilang harapin ang isyong ito ng mag-isa. Sumisigaw si Koga sa kanila na tumahimik, habang sinasabi niyang lahat ng tao ay mahihina, ngunit nagkukunwari silang malakas dahil lamang sa kanilang. Mas marami ang Mononoke at iniisip nilang sila ang may-ari ng planetang ito. Lumiko siya kay Rei at sinabing siya ang unang mamamatay, ngunit kailangang mabuhay si Gyro, dahil siya ay magiging tagadala para kay Rigo, ngunit aalisin niya ang mga kamay at paa ni Gyro para sa kanyang sariling kapakanan. Sinasabi niya ngayon ay ipapakita niya kung sino ang amo at sino ang alila, at sa puntong yun, ginamit niya ang kanyang dugo upang lumikha ng isang malaking sandata. Handa na umatake, tumalon siya sa kanila at inikat ang kanyang malaking sibat, habang parehong umiwas sina Gyro at Rei, sa gitna ng alikabok. Ipinagpatuloy ni Koga ang kanyang pagsalakay at nagpa siya munang salakayin si Rei. Nagawa ni Rei na harangan ang atake gamit ang kanyang espada, ngunit napakalakas ng atake na ito na pinutol ang kanyang espada sa 2 piraso. Sa puntong yun, wala nang natirang panangga si Rei, at itinusok ni Koga ang kanyang malaking sibat sa kanyang tiyan, itinulak siya pabalik sa lupa. Damyugo si Rei mula sa kanyang bibig, napagtanto na mas malakas si Koga kaysa sa inaasahan niya, ngunit dumating si Gyro upang ipagtanggol siya at sinubukang umatake mula sa likuran, ngunit masyadong mabilis si Koga at nagawa nitong harangan ang atake. Sa kanyang sibat, bago magalit sa kapangyarihan ni Gyro at suntukin siya pabalik, nagtatanong kung nasaan ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Rigo. Ang suntok ay nagpadala kay Gyro na lumipad at bumagsak muli sa lupa. Lumapit si Koga kay Rigo, sinasabing balang araw ay aalisin niya siya mula sa kakaibang tao, at muli siyang mararamdaman na buhay, ngunit nakabangon muli si Gyro, sinasabing hindi siya bag na daladala si Rigo. Sa mga salitang yon, tinawag niya ang kapangyarihan ni Rigo, at pumayag si Rigo na si Koga ay talagang may sira sa ulo at kailangan ng matinding parusa. Ang pinagsamang kapangyarihan ay lumikha ng itim na aura sa paligid ng kamao ni Gyro habang tinamaan niya si Koga ng diretso, na nagdulot ng malaking ulap ng alikabok. Nagulat si Rei sa lakas ni Rigo, ngunit habang humuhupa ang alikabok, napagtanto nilang tinanggap ni Koga ang suntok at nasaktan siya ng husto, pero siya ay nasa mabuting kalagayan pa rin. Muli siyang nag-uugali ng kakaiba. Sinasabihan si Gyro na ipasa kay Rigo dahil gusto niya ang kapangyarihan ni Rigo, ngunit tumanggi si Gyro. Biglang napagtanto ni Koga na may mga reinforcement na paparating, at sa ngayon ay hindi siya nasa tamang kondisyon para harapin sila, kaya't nagpasya siyang umalis muna. Sinabi niya kay Gyro na dapat niyang alagaan ang kanyang bibig, dahil ito ay magdudulot ng kanyang kapahamakan balang araw. Sa puntong yun, lumikha siya ng isang portal at umalis doon nang sabay na pumasok si Ichi kasama ang isa pang mas matandang lalaki na nagngangalang To, na mula sa unang squad. Lumabas sila sa pasilidad at umupo sa labas malapit sa dambana. Habang nakikipag-usap si Shiba sa leader ng unang squad, na nagbabala sa kanya na ang kanyang mga kalokohan ay magreresulta sa isang pagdinig ng disiplina, sinabi niya sa kanya na mag-relax, ngunit siya ay umalis gamit ang kanyang sasakyan. Iniwan si Shiba at ang kanyang koponan, humarap si Shiba habang iniisip kung paano sa kanyang isipan, parehong kwalipikado sina Rei at Gyro sa entrance test dahil nagagawa nilang ipaglaban ang kanilang sarili laban sa isang napakalakas na Mononoke. Tinanong niya si Rei kung siya ay nagtatrabaho. Ayos lang, pero hindi nagustuhan ni Rei ang kanyang pagganap, habang iniisip niya kung gaano siya kabisa at walang kapangyarihan habang pinapalo siya ng Mononoke sa kaliwa at kanan.
Iniisip niya na kung hindi dahil sa kanyang uniforme, patay na siya ngayon. Iniisip ni Ichi na kung naging sapat ang kanyang lakas, sana napagtanto niyang may mali at baka nakatulong pa siya sa kanya. Habang nag-iisip si Gairo kung ano ang gusto ni Koga mula sa kanya at kay Rigo, sinabi ni Shiba sa kanila na huwag mag-alala tungkol sa nangyari ngayon dahil ito ay isang team bonding exercise lamang at ngayon alam na niya na mas magiging mahusay sila bilang isang koponan. Kinabukasan ng umaga, inihanda niya sila para sa isang training session, sinasabing ang araw na ito ay magiging araw ng conditioning, bago pa man siya makapagpaliwanag ng maayos kung ano ang mangyayari sa panahon ng pagsasanay. Isang batang babae ang lumitaw sa itaas ng pasilidad, tumatawa at tumalon pababa patungo sa kanila na umaasang makakalipad o kung anuman, ngunit malinaw na bumagsak siya sa lupa bago bumangon muli, sinasabing siya ang magtuturo sa kanila ngayon. Sa puntong yun, umupo siya sa balikat ni Shiba, habang ipinaliwanag ni Shiba na ang pangalan ng batang babae ay Fuyo at siya ay isang Mononoke. Sinabi niya sa kanila na habang ang tanggapan ay nag-aalis ng anumang Mononoke na kanilang nakikita, pinapangalagaan din nila ang mga kaibig-ibig at mas nakikipagtulungan sila sa mga ito. Binalaan ni Fuyo sila na hindi siya ang tipo na yumuko sa sinumang tao, tulad ng dapat ay maliwanag dahil siya ay nakaupo sa ibabaw ng isang tao. Pagkatapos, humarap siya kay Rigo at sinabi na mukhang cute at malambing siya para sa isang maruming ligaw. Habang tinatawag ni Rigo siyang maliit na pipsqueak, nagsimula silang magtalo at magbansag ng mga pangalan sa isa't isa. Ngunit sinabi ni Shiba na huminto sila dahil malapit nang magsimula ang pagsasanay. Sinabi niya sa tatlong baguhan na ang mga Mononoke ay may kakayahang magdulot ng hypnosis at mga ilusyon kaya't dapat kayang makawala ng bawat ahente mula sa mga ganitong bagay. Ang araw na ito, ang sesyon ng pagsasanay ay tungkol dito mismo. Ang layunin ay simple, makalabas ng ligtas sa ilusyon ni Fuyo. Sa puntong yun, naghahanda si Fuyo at nagbato ng isang bulaklaking spell na pumapalibot sa tatlong baguhan sa isang nakasarang lotus. Pagkapasok, natagpuan ni Rei ang kanyang sarili sa isang mababaw na lawa na napapaligiran ng lotus. Siya ay naglalakad pasulong na nagtataka kung anong klaseng mundo ito at paano siya makakalabas dito. Bigla siyang napadpad sa gilid ng lawa at nakita ang isang pamilyar na yungib sa harap niya. Sinubukan niyang ipaalala sa sarili na ito ay isang ilusyon lamang, ngunit napansin niya. Isang batang lalaki na may puting buhok ang lumalabas mula sa yungib na may hawak na espada. Nakikilala niya ang kanyang kapatid at muli niyang sinisikap ipaalala sa sarili na lahat ito ay isang ilusyon lamang, ngunit tinawag siya ng kanyang kapatid bago ito tumalon upang umatake. Habang si Rei ay halos nakapagtaas ng kanyang espada sa tamang oras at nakapagdepensa laban sa kanyang sariling kapatid, samantalang si Ikay ay nasa sarili niyang panaginip. Nakikita niya ang kanyang batang sarili na masayang nag-aalaga ng halaman kasama ang kanyang ina, na nagtatanong kay Ikay kung gusto ba niyang maging hardineer kapag siya ay lumaki. At sumagot ang maliit na Ikay na gusto niyang maging especially iya tulad ng kanyang mga magulang. Nang sandaling yun, tumanggap ng tawag sa trabaho ang kanyang ina at tulad ng ibang araw, iniwan niya si Ikay upang maglaro habang siya ay umalis para sa isang misyon. Hindi alam na yun na ang magiging huli niyang pagkakataon, hindi na bumalik ang kanyang ina mula sa misyon at nagdaos ng isang libing, na bahagya niyang naaalala dahil parang lahat ay malabo. Mula noong araw na yun, tila ang tawanan ay malayo sa kanya, at ibinuhos niya ang lahat ng mayroon siya upang maging isang ahente. Nagsimula siyang tumakbo araw-araw upang maging mas mabilis kaysa dati at unti-unting lumaki siya at naging sapat na magaling. Tinawag siya sa isang ilalim ng lupa na pasilidad, kung saan isang ahente ang nagbasa ng liham mula sa kanyang ama. Nagulat siya nang makita ang isang estatwa na kahawig ng kanyang ina sa gitna ng silid, ngunit sinabi ng kanyang ama sa mga liham na ito ay talagang ang kanyang ina, na nahuli sa isang sumpa na nagbato sa kanya, ngunit siya ay buhay pa rin. Mula noon, ang isa niyang layunin ay hanapin ang Mononoke na gumawa nito at ibalik ang kanyang ina. Normal na muli, hinahawakan niya ang estatwa sa ilusyon at bigla itong nagsimulang umalag, at isang halimaw ang lumabas mula rito, handang umatake sa kanya. Samantala, si Gairo ay patuloy na umiikot sa paligid sa buong panahong ito na sinusubukang makahanap ng labasan. Nang bigla siyang mapadpad, nakaharap sa isang malaking anino na demonyo, tila kinikilala ito ni Rago, ngunit alam niyang nasa isang ilusyon sila kaya hindi ito maaaring totoo. Si Gairo naman ay hindi talaga nagmamalasakit at naghahanda na durugin ito.